Hindi ito chismis, kung kaya po nakita nyo na linabanan ko siya hanggang Senado dahil may isa po akong hawak na whistleblower. 2012, nagsumbong na ang tungkol sa katiwalian sa loob ng Muntinlupa na doon niluluto ang mga droga, ang shabu at illegal firearms sa loob ng Bucor. Anong ginawa ni De Lima? Galing dito sa isang ear, papunta dito sa left ear. She was deaf at that time. Bakit? Itanong ko sa inyo. Prinoteksyonan niya nung siya ay mag-rape kuno-kuno. Kuno lang yun na rape niya, naka-cowgirl attire pa. Nang siya ay mag-rape, anong nangyari? Diba nilagay niya, transfer niya sa NBI yung 19 kuno. But one of those na kanyang bata-bata, a certain J.B. Sebastian, ay nasa loob pa ng maximum security at namamayagpag nitong mga shabu, mga droga sa loob ng kulungan. I'm revealing this to you dahil baka magkamali kayo na pumoto sa isang angelic face, pero ito ang tao na dapat huwag pagkatiwalaan. Kalaban po namin siya ni Mayor Duterte pagdating sa droga. Yan po kung bakit ako po ay nakikisa sa ating magiging Pangulo to restore the death penalty. Para po maubos na itong mga drug lords na ito, mga drug pushers na ito, na sumisira sa ating mga kabataan. Pagkaisahan natin na ilagay si Duterte, kahit sabihin nila, wala po kaming pera na ipamumudpud sa inyo. Wala pong pera ang grupo ni Duterte, pero puno po ang puso namin. Matapang kaming lumalaban at may malambot na puso para sa inyong mamamayan. Aming Vice Presidente, mahirap mo yung Presidente iba, ang Vice President iba din. The handpicked Vice President of Mayor Duterte, wala pong iba kundi si Senator Alan Peter Cayetano. Again, don't vote for Laila de Lima! Yun lang po ang hinihingi ng grupo namin. Dahil itong babaeng ito, ito ang kung saan ang mukha ay iba, pero iba ang ginagawa. Marami siyang pera ngayon because the drug lords are with her. Okay? So, Duterte po! Duterte for president!